Nagbabalik po ang Panahon TV mga kababayan para po malaman na po natin ang inaasahan po nating weather condition sa mga susunod na oras. Makakasama po natin sa Mr. June Galang na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Namor. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa mga televiewers ng Panahon TV. Mr. Galang, ano na po bang update natin sa low pressure area? Binabantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Napanatili po ba nito ang pagiging isang weather disturbance? Sa ngayon po yung binabantayan nating low pressure area, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong trough niya o itong extended area ang siya lamang po nakakaapekto ngayon dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Okay, at dahil po nabanggit nyo na ito pong LPA na ito na binabantayan po natin ay nasa labas pa rin ng ating port at nabanggit nyo rin na nakakaabot pa rin itong trough nito, extended port nito dito sa ating bansa. Ano po bang inaasahan po nating weather condition para po sa araw ito ng Huwebes? Saan po ba mararanasan ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ngayong araw? Dahil apektado po ng trough ng low pressure area itong Caraga region at Davao region, yung po mga nabanggit na lugar makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pulupulong pagkulog pakidlat. Samantalang ang Northern Luzon, itong Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos region, bahagyang maulap na kalangitan po ang mararanasan dyan. Ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas po ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog pakidlat at generally magiging maganda po ang panahon natin ngayong araw na ito. So ayan naman po, narinig naman po natin mula po kay Mr. Galang na inaasahan po natin ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa may bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa Caraga at sa Davao region. Kaya make sure na kayo po ay mag-monitor mabuti sa mga weather updates sa mga susunod pang mga oras. At eto naman po, Mr. Galang, kahapon po kasama sa ating forecast, ito pong ridge ng high pressure area na nakaapekto sa Northern Luzon. At ito rin pong trough ng low pressure area, nakaapekto naman po yan sa bahagi rin ng Eastern Mindanao. At hanggang ngayon nga po actually, nung nabanggit nyo po kanina, so ano po ba ang pinagkaiba ng low pressure area at kunin po ng high pressure area kung pag-uusapan po natin yung characteristics at yung effects po ng dalawang weather systems? Tama po yung pong high pressure area at ang low pressure area, pareho po itong weather system na umiiral dito sa ating bansa. Ang pinagkaiba po nito, itong high pressure area, nagdadala po ito ng magandang panahon, samantalang ang hangin po nito dito sa Northern Hemisphere ang pinag-uusapan, clockwise ang direction, nagbibigay ng magandang panahon, mainit na panahon, bihirang clouds lang po ang nabubuo sa sky at medyo mainit po ang dalang panahon nito dito sa ating bansa at generally wala pong ulan na dala ito. Ang low pressure naman, counterclockwise po ang direction ng hangin dito sa Northern Hemisphere, nagdadala ng paulan. Usually po itong pinanggagalingan ng tropical cyclone dito sa ating bansa. Nagbibigay po ng mga minsan mainit na panahon din at more humid po o maraming water vapor ang dala nito sa ating kapaligiran. Okay, so meron po tayong bagong natutunan para po sa umagang ito. Ito nga po yung pinagkaiba o comparison sa pagitan po nito ng low pressure area at ng high pressure area. So tandaan na lamang po natin na kapag sinabi po natin na high pressure area, ito po ay associated sa magandang panahon pero medyo mainit o maalinsangang panahon din po ang ating mararanasan kapag umiral po ito dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa kabilang banda naman, ito nga low pressure area o isang sama ng panahon, ito po ay magdudulot naman ng bad weather. Meron din po itong maraming mga kaulapan na siya magdadala naman ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga affected areas. Again po, tandaan po natin ang high pressure area, good weather at ang low pressure area naman ay nagdadala ng masamang panahon. At eto naman po, Mr. Galang, tayo po ay malapit ng magpaalam sa buwan po ng Pebrero. So ibig sabihin po ba nito ay tayo ay nasa transition period na rin ngayon o unti-unti na po ba o tuloy-tuloy na po ba ang paghina o yung pag-terminate nito nga northeast monsoon? Sa ngayon po, patuloy pa rin ang paghina nitong northeast monsoon na inaasahan natin dahil dito sa parte po ng Visayas at Mindanao area, medyo easterly na po ang hangin na umiiral dyan. Kaya asahan po natin sa mga susunod na araw at linggo, patuloy pong hihina itong northeast monsoon natin o itong amihan na siya na pong hudyat para sa pagtatapos o ma-terminate ito by the second week po ng Marso.
Ayan, naku, unti-unti na pala nating mararamdaman itong mainit na panahon dahil nga pahina na talaga itong hanging amihan o yung northeast monsoon at sa mga susunod pong mga araw at linggo ay inaasahan po natin ang pag-iral o pagiging dominante naman nitong easterlies o yung hangin mula sa silangan. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Galang, itong mga nakalipas sa mga araw sa ating global weather news ay naranasan po ang dust storm dito po yan sa UAE. Ito nga po ay nag-trigger po ng asthma at ganoon po ng mga respiratory illness sa mga tao doon at nagdulot din ng mga road accidents. So para po mas maunawaan po ng ating mga kababayan itong mga weather events na nararanasan din po sa ibang dako pa ng ating mundo, ano po ba itong dust storm at papaano po ba nagkakaroon po nito? Ang dust storm po ay isang meteorological phenomenon. Usually nangyayari po ito dito sa mga arid countries o yung mga lugar na may init at kokonti yung paulan. Nangyayari po ito kapag yung gust front o yung malakas na hangin tatamaan itong mga loose sun o yung mga alikabok na siya na titrigger para liparin po ito. Yun po ang tinatawag na dust storm. Okay, so yan po, nabigyan po tayo ng ideya ni Mr. Galang tungkol dito po sa tinatawag po natin na dust storm at ito po ay madalas ngang maranasan ng ating mga kababayan. Doon po yan sa mga may init na mga lugar, lalong-lalo na po yan sa iba pang panig ng mundo. Pero dito naman sa ating bansa, hindi naman po ito gaanong nararanasan. Dito po yan sa tropical country, katulad na lamang po ng Pilipinas. Ay maraming salamat po Mr. June Galang sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. June Galang na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umaging ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa aming programa. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako ng happy birthday kay Kuya Ed Leiva. Happy birthday Kuya Ed at syempre God bless you and more birthdays to come. At yun po ang mga nakala po ng impormasyon. Maraming salamat. Abangan nyo po mamaya ang iba pang update sa aming Panahon TV Express. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy Thursday. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.